Tingnan mo nang mabuti. Ito ang sinasabi kong boyfriend ko sa loob ng 7 taon na nagbigay sa akin ng regalo sa karawan. Isang bote ng kahilingan na puno ng mga ginupit na bituin. May sense ba? Uulitin ko sa'yo. Sa loob ng bote ng kahilingan na ito, merong 1,314 na bituin. Lahat yan sa gitna ng pagiging abala ko, isa-isa kong ginawa gamit ang mga sarili kong kamay. Itong regalo na to, pinuhunan ko ng 7 taon ng buong pagmamahal ko sa'yo. Ang pagmamahal ko ay tapat at maliwanag. Hindi ko nakikita may mali doon. Ang pagmamahal mo, sobra namang mumurahin. Napakamura na nagkakasuka na. Ang Black Myth Project ay nagtagumpay na. Dahil sa 3 taon ninyong pagsusumikap, ako, si Jiang Zizeng, nagbibigay galang sa inyong lahat. Ano ka ba? Kung hindi dahil sa iyo, Henge, na personal na gumabay sa amin, mga bagong graduate pa lang, sa ating resume, hindi kami magkakaroon ng ganitong ganda. Totoo yan. Yung nagsimula ang project na ito, hindi naman ito pinapaboran sa taas. Ikaw, Henge, ang tumanggap ng pressure kaya hindi kami napunta sa paggawa ng mga basura na para galing na sa assembly line. Para kay Henge. Para kay Henge! Ang resulta natin ngayon, lampas sa inasahan, yung araw-araw na kumukestyon sa atin, si Director Sun. Ngayon, siguro wala na siyang masabi, di ba? Ay, isang palabas lang. 3.5 billion dolyar ang kinita. Number 1 sa buong mundo. Alam mo ba kung anong level yan? Yung mga tulad ni Sun mo, kung magtatangkang kumontra pa kay Henge, kahit kalahating udot lang, makikita mong maluwag na talagang puwet niya. Sige na. Bata ka pa. Magkaroon ka naman ng konting refinement. Ang headquarters ay sobrang natutuwa sa tagumpay natin. Kaya si Sunmu, hindi na magiging sagabal sa inyo. Ang project team natin, pwede nang tumakbo ng independent. Yung taong yon, wala na siyang karapatang mangimasok sa atin. Hindi lang yon. Gusto pa ng headquarters na ang project experience natin ay share sa buong kumpanya. Mukhang updated ka masyado sa balita. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa malaking tagumpay ng project na ito, ako ang hinirang ng Yoyi Pictures para maging CEO ng Greater China Region. Yes! Woo! Ayos yan! Sa susunod na annual meeting, malamang i-anunsyo na nila ito. Sobrang dami kong binabasa. Sumasakit ng ulo ko, kaya na-delay ang celebration hanggang ngayon. Ibig sabihin, si Henge ay parang umangat hanggang langit! Sinasabi ko sa'yo bro, ikaw talaga, tahimik ka lang, pero may surprise ka palagi. Bakit hindi mo na lang i-post sa GC ng dorm natin? Tapos na sana lahat. Kailangan mo talagang pumunta dito para magpa-impress, no? Sobra ka na, ah! Hindi ba pwedeng natatakot lang ako na baka mahina ka magsalita at di ka makabenta ng kotse at matulog ka na lang sa shop nila? Masira pa ang brand image nila. Kaya, dumaan pa talaga ako dito para suportahan ang negosyo mo. Totoo ba yan? Salamat sa iyo! Gusto ko ng Panamera, puti sa labas at pula sa loob. May available ba ngayon? May isang full spec na standard wheelbase. Pero itong kotse kasi, mas bagay yata sa babae. Bakit di mo subukan itong mas maluwag na Cayenne? Sakto lang. Meron akong isa rito. Gusto kasi ni Yaw Yaw. At saka, regalo ko rin ito para sa proposal ko. Plano mo na talagang bumuo ng pamilya? Iswipe mo na lang at tumahimik ka. Kapag swerte, nagwawala talaga. Kagalang-galang na Porsche owner. Kukunin ko na po ang sasakyan ninyo. Hello, magandang araw po Mr. Jiang. Ito po ang Jewel Robuchan French Restaurant. Gusto lang po namin itanong kung reservation nyo ngayong gabi ay may pagbabago Wala ba? naman. Sige po Mr. Jiang. Ikaw
Iko-confirm lang namin, isang malaking private room para sa 5 guests, 2,000 per head at 7 p.m. ang dinner. Tama po ba? Tama. Nakasulat din po sa notes may pagdiriwang nakarawan ng isang kagalang-galang sa panauhin. Paki-confirm lang po, si Miss Chen Loya po ba? Tama. Pag-iayos na rin ng dekorasyon. Opo, Ginoo. Sa loob ng VIP room, maglalagay kami ng lobo at mga palamuti. At hihintayin namin ang iyong pagdating. Sige, salamat. Congratulations po sa pagiging iginagalang na may-ari ng Porsche. Naway ang ganitong panangga ay magbabantay sa inyong manining na buhay. Naggaganyan ka pa talaga. Kailangan pa rin sundin ang proseso. Kung hindi, babawasan ng boss ang performance ko. Wow! Ang grabe naman ito! Ang pangit! Saan mo ito nabili? Sabihin mo naman para maiwasan ko. Kahit gusto mo, di mo mabibili. Ah! Ikaw mismong gumawa niyan? Hindi ko akalaing sa sobrang busy mo, may ganitong klaseng effort ka pa. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay na may ritual feeling. Oo na, hindi ko na alam. Alis na ako. Uy, teka! Hindi mo ba kukunin ang susi ng kotse mo? Nag-drive ako papunta dito. Maghahanap muna ako ng tow truck. Ipa-deliver mo yung kotse sa restaurant. Isasend ko sa yung address. Eto. Tandaan mo ilagay mo ang engagement ring sa driver's seat. Dapat sa unang tingin pa lang, makikita na agad. Yes, sir! Ay, tagal mo naman. Rush hour ngayon eh. Rush hour? Tapos hindi ka magang umalis? Parang first time mo sa rush hour Eh kasi, naganda pa ako ng regalo na para sa'yo. Huwag ka na magalit, ha? Para ihanda to. Talagang naghirap ka ha? Siyempre naman, itong 1,314 na maliliit na bituin, ako mismo nagtupi lahat niyan. Sobrang matrabaho. Nasend mo na ba sa kanilang address? Nasaan ko na? Ayos. May natanggap na ba kayo na ganito katanga na birthday gift? May natanggap na ba kayo na ganito katanga na birthday gift? Sino nang bigay? Sino pa ba? Any boyfriend ko. Ha? Bakit ito ang regalo niya? Oo nga, bukod dito sa voting ng between, wala nang iba? Na-transfer man lang wala? Bukod sa pag-book ng restaurant, wala nang kahit ano. Hindi niyo nakita. Sabi pa niya ng voting ito, siya raw mismo nagtupi. Ang yabang pa ng tono niya. Feeling niya talaga, sobrang effort daw siya. Ay nako, grabe, solid naman. Sis, tip ko lang, paglampas ng 15 years old, huwag mo na itong regalo. Bes, sa birthday niya naman, pagtawa ka na lang, bumili ka ng ready-made na netted scarf. Tipid pera, tipid effort, tapos pakasakaling matulungan pa kayo. May balik yung campus vibes. Si Yoyo nga, lagi niyang sinasabi, yung boyfriend niya daw, super straight guy. Totoo nga, ang hilingin na tupad. Parang bumalik sa panahon, isang bagsakan lang, nakaharap ng lolo mismo. Ay nako, huwag kayong ganyan. Ay,
Pareho pang Chino-Piliedo. Pareho rin kayo na may birthday ngayon. Bakit yung boyfriend ng iba ang bait at maalam? Siguro, magaling ang pagkakahubog sa kanya. Hoy! Yaw, sandali lang! Bakit mo nakalimutan ang regalo mo? Hindi pa pwedeng iwan sa kotse yan. Pag nagpicture na mamaya, babalikan ko na naman. Ang hassle naman nun. Ang layo pa naman ng lalakarin ko. Ano? Mabigat ba? Halika na. Ako na magdadala. Paano ba naman? Ikaw ang prinsesa ko eh. Nakakawalang gana. Sinadya kong iwan sa kotse. Pinilit pa rin kunin para i-prop sa picture. Hindi ko alam ano iniisip niya. Si Sir John kasi feeling niya ang ganda ng effort niya. Mamaya pagdating niyo, batikan siya ng todo. Huwag niyo akong pagbigyan. Ilabas niyo ang tapang at talas niyo. Mas okay kung mapahiya siya ng bongga para hindi na tumambay dito. Yaw, tara na. Nakakainis. Yaw! Pasensya na. Na-late kami. Naghintay ka ba ng matagal? Hindi. Kakarating lang din namin. Kasalanan itong si Annie. Kakakuha lang ng lisensya. Ang tagal maghanap ng parking. Sino yan? Ay nako. Pinabati natin ang baby natin si Yaw. Maligayang karawan. Salamat sa'yo ha. Maligayang karawan. Saan tayo lalagay? Ilagay mo lang dun. Sige, gagawin na natin ang proseso. Kukuha tayo ng group picture. Sige. Tandaan mo na mabuti. Yung sasakyan, nakapark na sa parking lot. Slot 199. Yung singsing, nakalagay na din sa driver's seat. Salamat sa effort mo. In advance, good luck sa proposal mo ngayong gabi. Huwag ka mag-alala. 7 taon ng relasyon namin ni Yaw. Hindi magkakaproblema yan. Bakit? Kanyang pagkakalagay ni regalo? Medyo plain tingnan. Buksan mo yung mga kahon. Ayusin mo lang mas may layers tingnan. Ayos lang ba? Ang mga regalo ni Yaw. Bakit ka naman nakikialam pa? Huwag mo namang kunin ang siya ng pagbubukas. Hayaan mo si Yaw magbukas. Sige. Wow! Yung pinakabagong limited gift box? Yaw, ang hirap ng review mo nitong mga araw. Kailangan mo magpahinga. Siyempre naman, dapat tuloy-tuloy ang skincare mo. Ikaw talaga yung pinaka-considerate. Siyempre naman. Wow, Hermes. Si Ken. Grabe ang gastos ngayon ah. Ken! Ang color ba ng baby natin si Yaw? Kung hindi mo ipapakita, hindi ba para sayang naman? Bagay dito ang ganitong klaseng kwintas. Halika, isuot ko sa'yo. Maganda ba? Bagay na bagay sa'yo. Halika, tingnan ko. Maganda ba? Maganda! Perfect match! Sobrang ganda. Ako naman, hindi ako kasing detalye nila, kaya praktikal ang regalo ko. May 18 na piraso. Bawat isa ay tig-1 gramo. Purong 24 karat gold. Pwede mong ipagawa ayon sa gusto mong alahas. Kung may emergency, pwede mo rin gamitin agad. May certificate, kaya madaling ibenta. Alagaan ko itong mabuti.
Kanino galing to? Ito ay... Kay Mr. Jiang pala. Itong birthday gift mo? Ano? Tungkol ba yan sa sekreto na mag-jowa ninyong dalawa? Ito lang naman pala. Ito lang naman pala. Ako ang nagbigay niyan. Wow! Hindi yata ha? May pagkabata ka pa pala, Mr. Jiang. Diba? Bata o walang effort lang. Gusto kong malaman. Paano naging walang effort yan? Effort daw? Ngayong birthday ni Yao Yao. Ito lang ang regalo mo? Bakit? Hindi ko ba pwedeng ibigay ito? Chang Sieng, ikaw ang nobyo ni Yao Yao. Hindi naman dapat ako magsabi nito. Pero ngayong araw, kailangan ko itong sabihin. Sige. Habang kumpleto ang lahat ngayon, makikinig ako ng mabuti. Talagang gusto ko marinig. Kung ganun, sasabihin ko ng maayos. Yeye, magkano yung lumber set na bigay mo? Hindi naman ganun kalaki. May promo sila ngayon, 6,300. Yung kwintas na binigay ko, medyo mas mahal, 7,700. Kaya wish naman, hindi na kailangan pa sabihin. Ngayon, nasa mahigit 700 kilogramo ang ginto. Hindi bababa sa mahigit 10,000. At itong bagay na ito, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo nagawang ibigay ito nang walang hiya. Bakit hindi ko pwedeng ibigay ito? Ang bote ng mga bituing ito ay... May kabuuang 1,340 na between sa online, 71 pesos lang. At yung seller, nagbibigay pa ng dagdag na piraso at may 5 pesos pa na cashback kapag nagbigay ng good review. Ito bang sinasabi mo mula sa puso? Aaminin ko. Ang mass production ay talagang malaki ang epekto nito sa halaga ng mga handmade na bagay. Pero itong bote ng mga bituin, iba ito. Sa nakaraang 6 na buwan, tuwing sa mga oras na hindi ko nakikita si Shen Luyao, ako mismo nagtutupi ng bawat isa. Ibig mong sabihin, ng boteng ito ng mga bituin ay hindi lang yung halagang wala pang 100 na commercial value nito, kundi pati ang puso't effort mo? Yun bang ibig mong sabihin? Akala ko pa naman. Mapapaiyak ka talaga. Kasi nung college pa tayo. Jiang Zieng, ang mga laro ng bata, tapos na yan. Lahat tayo ay mga adults na. Hindi ba't gusto mo pa rin moral pressure kay Yao Yao? Paano mo nasabi yan? Matagal na ako nakaupo sa mesa. Di na magandang likod ko. Hindi ko talaga kayang pansinin ang ganito kabigat na mga paratang. Nagpapanggap ka pa? Matagal na tayong nasa corporate life. Hindi man sabihing season, kakaunti lang hindi nagkakaintindi ng cues. Ang talino natin ay nandyan. Ngayon hawak mo ang bote ng bituin. Sinasabi mo, akala mo mapapaya ko siya? Hindi ba't paninisi mo lang si Yao Yao? Dahil hindi niya pinagilan si Dinkan kanina at napahiya ka? Kung hindi siya mapaya, ibig sabihin ay binabaliwalaan niya ang effort at damdamin mo na inilaan mo sa murang regalo na ito. Kung iniisip mo lang presyo ng regalo, ibig sabihin materialistic ka. Pero kung siya mapaiyak, dapat ako nang tumahimik. Sapagkat siya, ang pangunahing tao, ay hindi pa nagsasalita. Ako ay isang outsider. Anong pakialam ko? Tama ba? Kung isipin mo na mapipilit si Yao Yao sa pamamagitan ng moral shaming at lumang ideya ng moralidad at papayagan siyang tisin ng galit na yun, girls help girls. Hindi kami magiging mga mapanghuhusga kay Yao Yao, kundi magiging sandigan niya kami sa lakas. Tama, panahon na ng bagong panahon. Kaming mga babae, hindi pinapakahulugan ng mga lalaki. Ang imahinasyon mo, medyo malawak din ah. Medyo may sama lang ako ng loob. Ako at si Shen Luyao, sa loob ng 7 taon, mula sa campus hanggang sa lipunan. Hindi ba pwedeng may konting emosyon? Pagdating sa damdamin, hindi na kailangan gumastos? Oo. 7 taon na. Nakuha mo ang pinakamagandang 7 taon ng isang babae. At ganito mo siya binabayaran? Tama na. Gusto ko magtanong. Anong ibig sabihin ng nakuha? Ang oras na ibinuhos ko, hindi ba oras din yon? Pwede ba ito ikumpara? Baka kasi, ang restaurant na ito sobrang high-end. Kaya, sa budget, medyo kapos ng kaunti. Hindi ba? Hindi yun ang dahilan. Yeye, hindi ka pa nagmahal. Siguro hindi mo alam kung totoong mahal ka ng lalaki. Kahit ibenta niya ang dugo o kidney niya. Kahit tumutang siya sa mataas na interes. At ang Yoye, isa sa kilalang ko niya sa industriya. Bilang middle management, hindi naman maliit ang basic salary niya. Lalo na, may isang buong taon pa siya para maghanda. Talaga bang kulang lang siya sa pera? Tama.
Ang restaurant na ito, talaga namang high-end. Kailangan magbareserba isang buwan. Ang per capital fee, umaabot sa 2,000 bawat tao. Kaya sa usapin ng prestige, medyo nauubos ng budget. Sa regalo naman, medyo nagtipid lang. Bumili lang ng maliit na bituin sa Taobao. Kasama ang kwento ng kanyang damdamin. Ganito kaunti lang ang nagastos. Pero sa huli, ito'y simpleng pagtataya ng benepisyo at panganib lang. Kapag nakuha na, hindi pinapahalagahan. Grabe, napakatalino pero kuripot na lalaki. Ikaw, iniisip mo rin ba ang ganito? Mali ba sila? Ano? Ako ba ang mali? Tingnan mo nga mismo. Ito ang regalo sa akin mula sa boyfriend ko na kasama ko ng 7 taon. Isang bote na puno ng mga paper stars. Sabihin mo, tama ba to? Uulitin ko sa'yo. Sa loob ng bote ng kahilingan na ito, merong 1,314 na bituin. Lahat yan sa gitna ng pagiging abala ko. Isa-isa kong ginawa gamit ang mga sarili kong kamay. Itong regalo na to, pinuhunan ko ng 7 taon ng buong pagmamahal ko sa'yo. Ang pagmamahal ko ay tapat at maliwanag. Hindi ko nakikita may mali doon. Ang pagmamahal mo, sobra namang mumurahin. Napakamura na nakakaso ka na. Ano? Ito. Sauce ito ng brush. Ito, sabi mo dati, magandang kalagayan ng pamilya ng pinsan mo. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, bumili ang magulang niya ng isang convertible 718 para sa transportation niya. Ang pamilya natin, pareho lang na ordinaryo, walang problema sa pagkain at tirahan. Pero para sa ganito, kahit sino na lang ang madaling gumastos ng ilang daang libo para bumili ng isang sasakyan na sports car pero hindi naman praktikal. Kung ikukumpara sa mga pamilya na pwedeng gawing laruan ng mga ganito, malayo pa tayo sa kanila. Pero noon, nangako ako na sa hinaharap. Ayoko na. Wow! Ito ba para kay Yaoyao? Nakaka-touch naman. Sabi ko na, di ba? Si Mr. Jiang, hindi siya yung tipong tinitingnan ng tao base sa posisyon. Di ba, Mr. Jiang? Ganun sana. Ay nako! Minsan, kami mga babae, medyo madaling mag-emotional. Sinabi ni Yaoyao kanina, lahat ng yun ay inis lang. Di dapat seryosohin. Di ba, Yaoyao? Pero ako, tinanggap ko yun ng seryoso. Sino ba namang nagkakaalam kung totoo pa biro regalo lang? Baka, lighter lang pala yan. Huwag ka na makialam. Babayad na ako sa pagkain. Mga kaibigan, kumain at uminom kayo ng maayos. Aheng! Aheng! Yo-yo, bakit hindi mo ba siya habulin? Aheng! Aheng! Sandali lang! Umuulan sa labas! Alam ko na mali ako! Aheng! Aheng! Tinawin natin ang usapan! Ano yan? Sigsig sa proposal. Ay, mag-propose ka na! Nandito na ako! Kailangan pa ba nito? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba gusto mo na ako iwan? Kung hindi, ano pa? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, gusto mo na kong iwan? Jiang Ziheng, ikaw ba talaga isang lalaki? Maliit na bagay? Gusto ko lang sanang bigyan ka ng sorpresa nang buksan mo ang regalo. Pero ikaw, ano bang ginawa mo? Ang sabi mo, mura lang ang regalo ko pero ayaw mo na magmukha kang materialista kaya wala kang sinabing kahit ano. Ngayong gabi, sa group chat ng mga kaibigan mo, sigurado kong tinutukso niyo ako, hindi ba? At baka nga ginamit mo pa sila bilang boses mo. Hindi ba tama ang hula ko? Hindi.
Wala na. Ngayon, may sinabi si Wei Xin kanina na napakagaling. Lahat tayo ay matagal na daw sa lipunan. Hindi na daw tayo mga estudyante na wala nang alam sa mundo. Ngayong gabi, kung wala kang pahintulot at kahit kaunti man lang na konsiderasyon, hindi rin nila sasabihin yun sa akin. Hindi dahil sa birthday ko, di ba? Normal lang na makikipagtulungan ng best friend ko sa akin. Kung hindi ako mabait sa'yo, hindi ka rin ba sinusuportahan ng mga kaibigan mo? Hindi ba pwede magkakaintindihan lang? Kung ganun, dapat kitang tanungin, bakit hindi mo ko sinusuportahan? Sa puntong ito, nais kong alalahanin mo na mabuti lahat ng mga sinabi nila kanina. Shen Luyao, gusto ko itanong sa'yo. Kahit ang regalo ko ngayong gabi ay isang maliit na bote ng mga bituin, ano bang kasalanan doon? Isang kasalanan ba na hindi mapapatawad? Kaya mga malapit mong kaibigan ay buong gabi akong pinagtutulungan laban sa akin. At ang pinakamamahal kong girlfriend, hindi man lang nagsasalita para sa akin. Alam ko, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang maliit na bituin para sukatin ka. Hindi ka nagalit, di ba? Hindi na ako galit. Talaga? Talaga? Bakit ka pa magpapadala sa mga taong walang kinalaman sa atin para maapektuhan ang damdamin ko? Alam ko, nagkamali ako, Aheng. Pwede ko pang itama. Itama ang ano? Gusto ko lang na sa susunod na kapag nakatanggap ka ng regalo, huwag kang magmadaling humusga at huwag agad magpadala sa ibang tao para magsabi ng opinyon nila. Sinasabi ko sa'yo, ngayong gabi, kahit wala ang sasakyan, kahit ang regalo ko lang ang boteng bituin na gawa ko mismo, ano ba yun? Yun pa rin galing sa puso ko! Sabi nga ng mga matatanda, kung nakatakda sa tadhana, darating din. Kung hindi nakatakda, huwag nang pilitin. May mga tao talaga na kahit may bigay mo sa kanila mga bagay, hindi nila matatanggap. Ang pagmamahal ko, hindi ito mura. Mura ang pagmamahal sa pananaw mo. Tapos na ito. Hanggang dito na lang tayo. Aheng! Aheng! Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon! Ayos ka lang ba? Tumayo ka. Hindi na niya ako gusto. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Sige na, sige na. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Pakinggan mo muna ako. Galit pa siya ngayon. Babalik muna tayo. Pagkatapos, kapag maayos na ang kanyang emosyon, ayusin natin siyang makausap. Tapos doon ka na mag-sorry ng maayos. Ayos ba? Bakit ito kakomplikado? Kung hindi niya tinago, di sana ito nangyari kay Yayaw. Sige na, lahat ng lalaki, parang bata pa rin ang ugali. Puwekin mo siya ng kaunti, magpakita ka ng lambing, kunin mo muna ang kotse, sakang iba. Hindi naman puro walang pinaghirapan yung maraming taon, di ba? Sa pag-ibig, huwag masyadong magkalkula. Alam ko, naalala ni Mr. Jiang ang mga detalye. Malaga sa kanya ang mga detalye at damdamin. Yaw-yaw. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ngayon ay pakita mo sa kanya yung damdamin. Hindi mahalaga ang kotse. Hindi mo naiintindihan niya eh. Sa pag-ibig, kung babae walang benepisyo, sa daming taon na yaw-yaw sa kanya, ang kotse ay para sa karapatang gintimpalan niya. Kung sasabihin niya ayoko, parang walang silbi. Makikinabang lang ang lalaki yun. Tama ka. Bukas na lang, pupunta ako sa kanya at sa harap ng opisina niya, pag-usapan ng maayos. Anong kalokohang kanta to? Hindi ko kailangan ng pakialam mo! Ha? Mula ngayon, wala na akong kapatid na kagaya mo! Hindi ko sinabing iwasan ka. Takot lang ako na baka mauwi sa kulong kay Xiaosun. Si Sharon ang pumili ng asawa niya. Kaya kahit papaano, siya ay asawa ng kapatid mo. Pupunta ako. At kahit papano, magbibigay ako ng regalo. Oo. Siya ngayon ay parang gumagawa ng negosyo ng photographic supplies, hindi ba? Oo, magdadalawang taon na. Sige. Naiintindihan ko. Xiaoyu. Noong nakaraang panahon,
May isang kumpanya ba na tinatawag na Haoyu Equipment Photographic Supplies? Nagpadala ba sila ng proposal sa kumpanya natin? Suriin mo ang lisensya at credentials ng kumpanya nila. Kung maayos ang lahat, isang buong taon ng supply ng orders, ibibigay natin sa kanila ng 30%. Mr. Jiang, ang Haoyu equipment na ito, pasok sa regulasyon, pero hindi ganun kalaki ang scale. 30%? Baka hindi kaya. 1.5% na lang ang maximum. Sige, 1.5% na lang. Kailangan natin silang tulungan kahit papano. Ganito. Sa makalawa, ihatid mo ang kontrata sa venue ng kasal. Opo, Mr. Jiang. Miss, ang galing ng palasa ninyo. Ito ang bagong model namin ngayong taon. Kahit 13 puntos lang ang bigat, ang clarity at cut nito ay napakaganda, napaka-premium, sulit sa presyo. Magkano ito? May promo kami sa shop ngayon, 5,999 na lang. Ganito pala kamahal. Sir, ang diamond ring na ito ay 5,999 Ang lang. mahal naman! Sir, sa ganitong klase ng singsing, ito ang pinakasulit sa presyo. Sige. Ang nangyari dito, alam ko na lahat. Ang diamond ring ay isang panlilinang lang. Pinalaki lang ang halaga sa marketing at konsepto. Hindi talaga ito kasing halaga ng presyo. Randan, ang singsing na ito, pangit at sobrang mahal. Bumili lang tayo online pag uwi. May alam akong isang shop, 500 pesos lang. Makakabili ka ng 3 karat, isang 10 lang ng porsyento. Masulit pa kasi dito. Sana ayo. Isang beses lang ako kakasal sa buong buhay ko. Bakit nga ba wala akong karapatang pumili ng gusto kong diamond ring para sa sarili ko? Hindi ba kailangan mo nang ikumpara ang presyo pag bumili? Hindi mo naman kailangang magbayad. Ang perang naipon ko sa part-time sa mga nakaraang taon, mga 100,000 na yata. Tapos niladagdag pang dote na nabinigay ng mama ko, mga 150,000 din yata. Nakasave naman yan sa'yo, di ba? Gamitin na lang natin yan. Dahil lang ba dito? Hindi pwede basta gustusin ang pera? Ma, 3 buwan ka na rin buntis. At sa lalong madaling panahon, may kasal pa tayong ihahanda at tandaan. Pagkapanganak ng bata, lalabas pa ang gastos sa lahat ng bagay. Hindi mo ba pwedeng maging mas mahinahon? Para kay Haoyu, mahigpitan ang buhay niya ng kaunti. Hindi ko naman siya pinilit, ma. Ang handa sa kasal, ang pamilya namin nagbigay lang ng magandang simula. Nakuha ang 9,999. Simbolo lang yon, ngunit naibalik pa sa akin ang 150,000. Ang ibig mong sabihin ay si Haoyu ang nang-aabuso sa pamilya ninyong Jiang. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, ma. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Jiangran, hindi ka na bata. May mga tradisyon na dapat mong malaman. Hindi ka ba tinuruan ng pamilya mo? Kailangan mong matutunan ng kusa. Sa buhay, ang unang aral, alamin mo ang posisyon mo sa buhay. Maging maayos at disente. Ma, ikaw ay babae rin. Gusto ko lang sa aking sariling kasal. Gamitin ang sarili kong pera para lang sa gusto kong singsing. At kahit ito'y mura sa kalidad, bakit ako pang nagiging bastos at walang disiplina? Hindi marunong kumilos ng tama. Ano ba yung pera mo? Pagkatapos niyo magpakasal, hindi ba ito para sa inyong maliit na pamilya? Talagang mga pamilyang manggagawa. Ang pananaw sa mundo ay napakaliit. Ganun talaga kayo. Paano ba kayong mabubuhay ng maayos sa hinaharap? Sige na. Ma, naiintindihan ko ng mali ko. Maglibot na lang tayo ng konti. Sobra mo lang siyang pinapalaki. Ngayon, nasa rurok ko na ng iyong karera. Kahit ang ganitong mga order ng international film giant ng Yoye, kumuha ka na solidong 1.5%. Kung hindi mo siya tuturuan ngayon ng kaalaman sa pagkikitungo sa tao, baka sa hinaharap, maging pabigat siya sa'yo. Oo, Jiangran. Ang kasal ninyo, napaka-importante sa pamilya. Ilan sa mga tito ng may tagumpay, inuuna nilang kasal kaysa sa iba pang business engagements. Sa pamilya ninyong Jiang, may darating bang mga kamag-anak na dapat ipakita sa publiko para makapaghanda rin tayo ng maaga, para hindi tayo mawala ng respeto? Ang estado ng pamilya niya, nandiyan na sa kanyang sarili. Hindi naman mga mayayamang sanga ng pamilya. Ano bang may papakita nila? Kung meron man, hindi makapagbibigay ng impresyon sa publiko. Hindi ko alam kung saan nakuha ang ugali na dalaga. Ma, Jiangran, sa puntong ito, sasabihin ko na rin sa'yo ang ilang tapat kong salita. Sa kondisyon ng kapatid ko ngayon, ilang mga kaklase niyang may magagandang pamilya. Gusto pa ng ilan niyang makilala siya at handa pa siyang pakasalan ka. Sapat na yun, di ba? Ikaw rin, maging maayos ka lang. Huwag mo na lagi gagalit ang mama ko. Isang grupo ng mahirap na kamag-anak kahit anong tulong ay hindi rin makakaya. Pero di mo alam, pagkapamilya natin mapahiya. Hindi ko alam saan galing tiwala nila. Kailangan pa pumili ng singsing. Sige na. Wewe, huwag ka rin masyado magsalita. Huwag ka naman ganyan sa ate mo. Si mama naman, medyo matalim ang bibig pero malambot ang puso niya. Pero kahit matalim ang salita niya, medyo tama naman siya. Tingnan mo, 3 buwan ka ng buntis. Dapat ang pera ilaan sa tamang gastusin. Ganito, maglibot-libot tayo ulit. Siguradong makakahanap tayo ng bagay at mas akma. Tara, maglibot pa tayo.
Sasabihin ko sa'yo, kung hindi tayo magtatagda ng patakaran ngayon pagkatapos ng kasal, talagang iisipin niya siya ang prinsesa. Ma, naintindihan ko na. Jangran, ang pinakamahalaga sa'yo ngayon, para sa paralang gusto mo ng maayos. Huwag mong sayangin ang sarili mo para sa isang binatang galing lang sa kalye. Sinisira mo lang ang sariling buhay mo. Alam mo ba? Hindi siya galing sa kalye. Marunong siyang magitara. Gumagawa siya ng kanta para sa akin. Pero hindi siyang magmotor. Dinala niya ako para hapunin ng mga hangin at taginit. Kasama ko siya umigas sa damuhan. Tungin sa mga ulap at sa langit. Masaya kami kapag magkasama. Hindi mo siya naiintindihan. Ikaw hindi nakakaintindi sa kanya! Isa siyang vocalist student. Anong gamit niya para pasahin ka? Gagawa siya ng kanta? Oo, ngayon, meron pa siyang mga magulang na pwedeng pagkuhanan ng pera. Pero pagkatapos nito, Jangran, pakinggan mo sinabi ng kuya mo. Dapat palagi mataas ang pangarap mo. Kung talagang pakakasalan mo siya, pagpasok mo sa kanila, mamumuhay ka lang na nakatingin sa mukha ng mga magulang niya. Cheng Siheng! Hindi ko talaga inikala na ganito ka mang light sa likod ko at nilalabas sa bibig mo. Bakit hindi ko pwede sabihin ito? Uulitin ko sa'yo. Hindi ito tinatawag na panlait. Tinatawag ko ito paglahat ng katotohanan. Nakikita ko lang sa'yo. Ilabas na kayo bangat at pagkiling. Unang tao si Sun Haoyo. Alam ko siya nang higit sa'yo. Ang sarili kong landas ay ako mismo ang tatahak. Hindi ko kailangan ng pakialam mo. Wala ngayon. Wala na akong kuya na katulad mo. Kuya, nagsisisi na ako. Pamansang kilalang tatak ng alahas sa Saros. Bagong koleksyon ng alahas na may Chinese style. Direktang inidisenyo ni Miss Lua. Bagong punong designer ng Saros at kilala sa industriya. Siya mismo ang umawak sa disenyo. Ngayong araw, sa Jiangling Building sa ating lungsod, ibubunyag ang Only You Are the Green Mountain Tour sa 10 lungsod. Oo, ang kwintas na ito ay talagang napakaganda. Simula nung lumaki si Ranran, ako bilang kuya niya, wala man lang ako naibigay sa kanya. Pero ayos lang, may oras pa naman. Ganito, pupunta na lang tayo sa jewelry store sa City Center at maganda ng isang set. At dahil Jiangling ang tanging lungsod na hindi kasama sa isang lungsod ng National Planning Center, bakit ito napili ni Miss Lu? Dahil sa isang tao, ang scriptwriter at director ng Black Myth, Welcome Revisited, si Mr. Virgil. Jiang Heng, naririnig mo ba to? Ang kilalang designer na si Liwa ay fan pala ng batang yan. Taga Jiangling pa siya. Nang nasa ibang bansa ako, nang gusto kong lumikha ng alahas na may temang Chinese style, nakuha kong inspirasyon mula sa kwento ng lalaki at babae sa pelikula. Dito'y pinanganak ang Xiao Shanqing. Kung may pagkakataon, gusto ko rin siyang makausap ng mas madalas. Gusto kong ipahagi ang damdamin sa Guzeng, ngunit kakaunti lang nakakaintindi. Hindi ko inakala na sa likod ito ay may ganitong eleganteng kwento ng high mountains at flowing water. Sa unang araw ng exhibit, personal akong nandoon upang ibahagi ang kwento sa likod ng paggawa. Tara, pumunta tayo sa Jiangling Building. Ang exhibit na ito ng Xiao Shanqing, mahalaga para sa Saros brand. Ano? Pupuntahan ba natin o hindi? Ang exhibit na ito ng Xiao Shanqing, mahalaga para sa Saros brand, sa larangan ng Chinese style jewelry. At ito rin ang unang hakbang namin sa pagpapalawak sa Greater China Market. Maraming salamat sa inyo lahat. Walaan niyo kung sino ako. Narinig ko, si Miss Shen, upang mas maunawa ng buhay ng karaniwang tao, sadyang itinago niya bilang anak ng chairman ng Yoi Pictures. Nagsimula siya bilang intern. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Nandito ka ba para makita ko? Nakakabagot naman. Paano mo nahulaan? Ang tanga mo talaga. Akala mo ba ang aking security group ay hindi kakain ng galit? Maliban sa'yo, sino pang makakalusot dito sa kwarto ko? Umupo ka ng maayos, hindi ka na bata. Araw-araw, walang disiplina. Sige, sabihin mo. Anong kailangan mo sa akin? Ate Wa, wala akong kailangan. Hindi ba pwede kitang bisitahin? Ang Jiangling na ito, isang malit na bayan lang. Napakalayo mula sa Linan. Kung talagang gusto mo kong makita, makikita mo rin ako sa ilang araw ng Changshan exhibit. Mas madali pa akong makita doon. Bukod pa rito, ang negosyo nyo ay nakatuon sa baybayin. Kung para palawakin ang negosyo sa Jiangling, iyon ay posible. Kaya kung biglang lumitaw ka dito, siguradong may dahilan at ito ay mahalaga. Hindi. Ako ay... May nobyo ka na ba?
Wala pa. Nagustuhan mo na siya pero hindi mo pa nakukuha? Interesado na ako. Anong klaseng lalaki ang kaya magpaganito sa ating maliit na prinsesa? Ate Wa! Sige na. Mag-usap tayo ng seryoso. Ano ba talaga ang dahilan? Binigyan lang niya ako ng tulong dati. Kaya gusto kong magpasalamat sa kanya. Ay nako! Dapat naisip ko na to! Ang mga ticket sa ganitong exhibit, ubos na ang pre-sale. Ngayon, saan tayo kukuha ng ticket sa lalong madaling panahon? Magandang araw po, Ginoo. Pasensya na sa abala. May agarang kailangan po ako. Kailangan kong pumunta sa exhibit. Kaya gusto ko pong itanong, maaari niyo po bang ibenta ang inyong ticket ng ginang? Pwede ko magbayad ng 5 beses ng halaga. Pwede rin 10 beses. Iho! Hindi mo pa lubos na naiintindihan kung gaano kahalaga ang Xiaoshanqing. Ito'y gawa ni Liu Wa, isang top na henyo sa jewelry design na naglaan ng 3 taon ng sipag at pawis. Sa Las Vegas, sa Culture Design Awards, ito'y tinaguri ang Oscar ng Jewelry World at nakuha ang pinakamahusay na High Jewelry Award. Kasabay nito, nasa kanya rin ang responsibilidad na buksan ang pamilihan ng Saurus sa Greater China. Ang exhibit na ito, formal na bukas sa publiko, pero bukas lang ito sa isang araw at kakaunti lang ang tickets. At kapag nailabas na, agad tumaas ang presyo ng higit 20 beses. Kung seryoso ka, dapat maagang kumilos. Hindi bababa sa kahapon ang umabot sa pinakamataas na presyo ng 50 beses ang halaga. Doon ka dapat bumili. Pwede ka pang kumita ng kaunti. Iho, ang exhibit na ito, simula pa lang, hindi basta-basta makakapasok. Yung makakapasok, hindi na kailangan pang pumila. Yung hindi makakapasok, kahit may kaunting pera, wala ring mapaglalagyan. Sige po, maraming salamat sa payo nyo. Ano nang gagawin natin ngayon? Xiaoyu, tulungan mo akong kontakin ng Saurus. Tignan mo kung pwedeng humingi ng 2 ticket para sa exhibition ngayong araw. Sabihin mo na dumating na si Virgil. Jiangzi, pumunta rin kayo para tumingin sa exhibit? Kaya pala, hindi na sayang ang pagpasok mo sa top university. Mukhang maayos na ang buhay mo. Itong exhibit na to, yung presyo ng ticket, umabot na rin ng 100,000 ang isa. Ganun kamahal? Kaya pala walang gustong magbenta ng ticket. Mukhang hindi talaga sila kapos sa pera. Magbenta sa inyo? Wala ba kayong mga ticket? Bigla lang kasi naming naisip. Hindi namin nakalaing ganito kasikat ang exhibit. Ayun, naganap kami ng paraan. Sa totoo lang, sa antas ng ganitong exhibit, isa na itong pagtitipon ng mga matataas. Lahat ng pumupunta, mayayaman o may kapangyarihan. Walang halos pagbebenta ng ticket dahil ayaw nilang ipamigay ang pwesto. Pero kayo naman kasi, wala talaga kayong masyadong magagawa. Pero sino ba naman tayo? Magkaklase tayo noon. Kung may extra ako, at kung may sasama ko kayong dalawa para makapasok at mamangha sa tanawin, hindi naman mahirap. Oh? Magpapakilala muna ako. Ako si Cheng Li, ang punong tagapamahala ng Jiangling Exhibit. Hey, sayang naman. Ang 10 lungsod ng tour exhibition, dito na lang magtatapos. See you. Kapag sinabi ni Zhu Yanji, maniwala ka. Ang exhibition na ito, ituring mo na lamang na alay ko sa'yo. Buti na lang, ito ay sa iyong hometown sa Jiangling. May ilang piraso pa ng pagpapatawad. Kung sa Lin City o malalaking lungsod gaya ng Songjiang Prefecture, ikaw bata, wala kang ganitong pagkakataon. Maganda rin ang takbo mo nitong mga taon. Ang ganito kalaki na exhibit, ikaw pa talagang ginawang punong tagapamahala. Alam mo na, nung exam ng physical test ko, nasugatan pa ako. Sa limitadong puntos ko sa academics, tanging pamilya lang ang nagbayad. Sa huli, nakapasok ako sa isang undergrad. Sa ganitong malaking lungsod, hindi ko pa rin matatalo ang mga tulad ninyo. Sa ganitong talino, kaya nagagawa ko lang ay bumalik sa bahay. Wow, makakayanan mo ganitong klaseng exhibit? Hindi ibig sabihin ay palpak lang kung sa Lin'an City lang makakakuha ka ng ganitong proyekto. Siguradong kumikita ka ng 1 o 2 milyon. Bro, masyado mo kong pinapahalagahan. Sa Jiangling, sa kabila ng lahat, maliit pa rin ang lungsod. Hindi maihahambing ang exposure at gastos, lalo na sa pagdating sa ganitong mga commercial. Sa exhibit, kakaunti lang ang bilang. Hindi talaga pareho ang antas. Pinaghirapan ko ang buong taon at ang tanggap ko lang halos sapat sa ganitong halaga. Pamumuhay lang.
Kahit kumikita ka ng milyon kada taon, pamumuhay lang ang kaya. Sobra na yan ha. Kahit sa Songjang Perfecture, walang ganitong klase. Kung hindi alam ng iba, akala nila ang Jiangling isang international na lungsod. Hello? Ano? Dumating na si Young Master Zhu? Sige. Papunta na ako ngayon. Baka kailangan mo nang umalis. Sige bro, kayong dalawa muna dito. Maglibot-libot lang kayo. Pero tandaan nyo, huwag niyong bastusin ang mga may ticket na pumasok. Lahat sila ay mayayaman o mataas ang estado. Huwag kang magalala. Hindi rin naman kami yung tipo na naghahanap ng gulo. May kwento ka kay Young Master Zhu. Alam ko nung high school, may isang zoo sa aming batch. Nung panahong yun, pinagkatiwalaan niyang kanyang kayamanan. May koneksyon sa lokal na sistema. Tinawag pa niyang sarili niya na Young Master Zhu. At nakapulot siya ng grupo ng mga playboy na espesyal na nakikipag-away sa mga tulad namin na mula sa karaniwang pamilya. Lalo na si Cheng Li, hindi niya ito matiis. Parang noon sa basketball court, nagkaroon pa sila ng alitan. Pero siguro nagkataon lang. Tara, maglibot-libot muna tayo. Tara! Young Master! Cheng Li? Cheng Li? Siyo! Ang tagal na natin hindi nakita. Lalo kang gumana sa paglipas ng panahon. Master, yung inutos nyo, naayos ko na po. Pagkatapos ng exhibit, pwede na kayo agad magpakita kay General Manager Liu para pag-usapan ng paglipat ng Xiaoshansheng. Cheng Li, nung high school pa tayo, ang kailangan sa mga matitigas na ulo, noon pa man, hindi na namin pinapansin ang mga ganito. Mga pumapasok lang dahil sa pamilya na nagdudulot ng gulo sa klase. At yung si Jiang Ziheng pa? Anong panahon na yon? Akala nila na sa pag-aaral lang ay makakataas sila. Ginoo, biro lang yan. Nung bata pa, hindi pa nakakaintindi. Oo nga, speaking of that, yung si Jiang Ziheng, bumalik rin siya sa Jiangling. Ngayon, nasa loob siya ng exhibit. Hindi siya makakuha ng ticket, kaya ako nang nagpapasok sa kanya. Tignan mo, mas matino na siya ngayon, di ba? Pero, medyo namimiss ko pa rin yung dati nating klase. See you, kayo ba? Matagal na rin kayo hindi nakita, di ba? Noon sa klase, laging kayong dalawang nangunguna sa grades. Pinangalanan pa nga kayong, ano ba yun? A Golden Boy at Jade Girl, di ba? Anong oras na ba? Xiao Jiang, iparada mo na yung kotse. Kami ipapasok na. Dito po. Hindi ko na kailangan ng guide. Si Mr. Virgil, dumating na sa paliparan. Maghintay lang kayo dito. At sa sandaling dumating siya, ipasok mo siya. Sa pagkakataong ito sa Xiaoshansheng. Huwag kang pumalya. Opo. Naiintindihan ko sinabi nyo. Check na ihatid ko si Mr. Virgil na ligtas sa venue. Kaya nga, dumating ka sa akin para kunin ang Xiaoshansheng para sa inyo ng katataas na boss bilang pabor ng kasal ng kanyang kapatid na babae. Ngayon, ang ganyang kalaking bagay at ito pang unang pagkakataon na magbibigay ng regalo, dapat ay formal lang approach gamit ang opisyal na account bilang benepisyo ng kumpanya. Talagang malaki ang hawak mo ha. Pero ngayon, ang Xiaoshansheng, nasa Tan City tour pa. Kung ibibigay ko sa'yo, paano ko pa ipagpapatuloy ang tour? Ate Wai, naiintindihan ko ang tradisyon ng pamilya Lu. Alam ko na. Para maiwasan ang mga depekto sa paggawa, karaniwan, ginagawa nilang nasabay-sabay ang ilang piraso. Iniwan ang pinakamaganda para ialay sa Diyos. Tinatawag itong true creation. Ang natira ay binibenta sa merkado. Tinatawag itong shadow creation. Hindi ako gahaman. Gusto ko lang ng isang shadow creation. Ang Xiaoshansheng na ito, mahabang proseso ng paggawa at maraming nasasayang. Bukod sa true creation, iniwan ko lang itong isang shadow creation. Pag binuka mo lang ang bibig mo, naayos mo lang pupuntahan ito. Ate Juan, ikaw ang pinagkamaasahan ko. Talagang curious na ako. Bilang prinsesa ng Aliwan, anong klase ng binata ang hindi mo pa nakikita? Na gusto lang makipagrelasyon at pwede lang hawakan ng kamay ng basta-basta. Anong uri ng lalaki na kapagpapaakit sa iyo ng ganito? Mga binatang gwapo ba? Sinasabi mo ba yung mga ipinanganak sa pinakamataas na antas ng kayamanan at impluwensya at umaasa lang sa nagkaraan ng kanilang mga magulang at iniisip nila na lahat ng labas sa sariling kakayahan ay walang halaga? Ang mga ganitong klase, mga walang alam at inutil. Anong klase ng lalaking may tuturing na tunay ng binatang matalino at gwapo? Siyempre, yung lalaking galing sa prominenteng papilya pero hindi mayabang. Sa gitna ng pinakamahusay ng mga tao na may tapang at talino, ay siyang may tuturing na tunay na binatang matalino at gwapo. Kung ganun, ang lalaki na nakakuha ng atensyon mo ay siguradong hindi rin kukulang sa akin. Kung hindi, paano niya matatanggap ang Xiaoshansheng? Diyan ko malalaman kung karapat-dapat siya nito. Sigurado ka bang ito ang tamang paraan? Baka magsisisi ka.
Sige na ate, pagbigyan mo na ako. Sa mata ng nagmamahal, ang paborito ay laging maganda. Kung gaano mo pinapahalagahan ang gusto mo sa kanya. Kung gusto mo talaga ng Xiaoshan Cheng, pwede naman. Ate Juan, ikaw ang pinaka-the best! Pero, may kondisyon ako sa'yo. Anong kondisyon? Gusto kong makipagtulungan sa'yo para sa co-development ng Black Myth IP project. Gusto mong samantalahin ang impluensya ng Black Myth para magkaroon ng cross-industry effect at mabuksan ang market ng pampatang Chinese-style jewelry sa loob ng bansa? Pwede. Pero para sa IP licensing fee, gusto ko ng 30%. Sige. Hindi pa lahat yun. May isa pa akong malit na karagdagang kondisyon. Sa tingin ko sa'yo, hindi yun mahirap gawin. Sige, sabihin mo, gagawin ko makakaya ko. Gusto kong imbatahan si Mr. Virgil sa isang simpleng pagkain. Ha? Ano? May mensahe mula sa management ng Yoe. Sinasabi nila na si Mr. Virgil ay dumating na para sa exhibit. Hello, Xiaoyu. Mr. John, nakipag-ugnayan ako sa Saros. Sobrang natutuwa sila at malugod kayong tinatanggap. Pinadala ko na rin ang inyong impormasyon kasama si Mr. Yuan. Pwede na kayong pumasok gamit ang ID. Maghintay lang kayo sandali at si Miss Yuan ay naghahanda pa at gusto kayong makita. Salamat sa effort mo, ha? Hoy! Paano kayo nakapasok dito? Ano ba nangyari dyan? Wala silang ticket! Paano sila makapasok? Iho! Hindi kayo pwedeng pumasok dito nang walang ticket! Hindi kayo nararapat dito! Habang wala pang nakakaalam, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lumabas na kayo habang pwede pa! Huwag ka na maging mabait sa lahat. Mga ganitong tao lang ay nagkapapasok dito. Hindi ba dapat agad kayong lumabas? Pagdating ng security, ihihila kayo palabas! Teka, itong lugar na to, hindi ba talaga pwedeng puntahan ng lahat? Tingnan mo! Lahat ng tao sa exhibit hall ay maayos na nagkabihis. Puno ng glamour. Tingnan nyo kayo. Ang suot nyo, kung pagsamahin, hindi umaabot ng 500 yuan. At may mukha pa kayong manatili dito. Lumabas na kayo! Teka muna. Kung tama ang naaalala ko, ang exhibition ngayon ay isang jewelry exhibition, hindi isang cocktail event o dinner. Mga kabataan, baka hindi nyo naintindihan ang sinabi ko kanina. Hayaan nyo akong linawin para sa inyo. Dahil ang Xiaoshan Cheng, si Binibining Liuan at ang kumpanya ng Saros, lahat ng tao dito ay gumastos ng malaking halaga. Ha? Anong kinalaman ng ordinaryong tao sa atin? Hindi ba kayo ang pumili? Yuan, ang ibig niyang sabihin, ang labis na taas ng presyo ay orihinal na isang paraan ng pagsala. Sinasadyang itaas ang presyo sa punto na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Ganito, malinaw kung sino magsisimba sa exhibit. Ibig sabihin, lahat ng taong makakapasok ngayong gabi ay mayayaman o may kapangyarihan. Tulad ng sabi nila, sa gabi na ito, sa esensya isang pagtitipon ng lokal na mataas na lipunan. Kaya, kayong dalawa na pumasok sa ilegal na paraan, hindi yan tama! Hindi lang hindi tama. Pati ang exhibit na ito ay nababa ang antas. Kaya lumabas na kayo! Mga iho, matalino kayo! Pagkalipas ng 30 taon, baka may lugar na kayo dito. Pero ngayon, hindi pa ang tamang panahon. Pag-iusap! Salamat sa payo nyo, pero ngayon, ay tamang panahon na. Iho, nakikita kong maunawain ka, kaya bibigyan kita ng kaunting respeto. Huwag mo nang sayangin ito! Dahil bata ka pa at mauunawain, kaya lang, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag ka maging bastos! Sayang ang oras. Paano mo ipapaliwanag sa kanila? Ang mga batang ito gusto na makita ang mundo ng exhibit at sa hinaharap, sa harap ng kaibigan, may pagmamalaking kwento. Sabi mo sa kanila, lahat ng narito ay may mataas na estado. Hawak mo ang frame ng pinto, hindi mo mabuksan. Ha! Security! Ano bang nangyayari? Oo nga, maingay sa ganitong okasyon kung may ganitong asawa. Ang pamilya Su, hindi kailan makilalanin. Miss Duan, ano pong problema? Nakita ko na ang seguridad ng inyong kumpanya ay unti-unting bumababa. Dahil sa sobrang dami ng trabaho, bumababa ang kalidad ng serbisyo. Hindi niyo pwede sabihin ng ganyan. Ang kumpanya namin ay nangungunang kumpanya ng seguridad sa bansa. Bukod pa, ang Saros Exhibition ay kilala sa buong mundo. Isa sa pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. Lahat ng tao sa kumpanya ay alerto.
Lahat ay nakapokus sa trabaho. Hindi pwede! Sa ganitong importanteng okasyon, ang walang ticket, hindi pwede basta pumasok! Tama! Ang dalawang ito ay naghahanap ng ticket sa entrance. Lumapit sila sa akin. Kung may ticket sila, diretso na lang sila makakapasok. Bakit kailangan pa ng paligoy-ligoy at bilhin ang ticket namin? Sir, ipakita niyo po ang ticket ninyo. Wala naman talaga kaming ticket. Wala naman talaga kaming ticket. Anong silbi ng Swansea Security? Pinalusot ang walang ticket. Oo, pinalusot nga. Sa ganitong mahalagang event, kung may aberya, masisira ang reputasyon ng Swansea. Sa inaarap, sino pang magtatakang kumuha sa inyo para sa seguridad? Ito'y seryoso. Lahat ng nandito ay mga kilalang tao at may mahalagang exhibit. Kung hayaan niyong may mga masamang intensyon na makapasok at may mangyaring pagnanakaw ng exhibit o masakta ng bisita, hindi ba magiging saya nila yon? Kayong dalawa, sumama na lang kayo sa akin para malaman ang sitwasyon. Kahit wala akong ticket, nakapagpadala na ako ng tao upang abisuhan ang mataas na opisyal ng Saros. Bigay mo nga ID natin. Ang impormasyon namin ay naitala na sa database ng bisita. Pwede niyong tignan. Direct na niyong makontak ang mataas na opisyal ng Saros, hindi pagkaraniwan ng impluensya nila. Posibleng isang malaking player ito kung totoong tamang kanilang ID at aalis na lang sila at iiwan kayo. Ang Swansea ngayon ay talagang malulugi. Tama! Ang bisita ng may-ari ng exhibit ay may karapatang magpahirap. Pagkatapos sa likod ng hapagkainan ay magsasabi, Huwag kayong maniwala sa sinasabi nila! sa lahat ng narito, kung kaya nyo itong abisuhan ng kumpanya ng Saros at magbukas ng espesyal na daan at nagpadala pa ng tao, bakit sa harap ng entrance gusto mo pang bumili ng second-hand ticket? Wala ba kayong hiya? Oo nga! Kung talagang kaya nyo, bakit kailangan nyo pang magpahiya dito sa publiko? Sabi nga, pagbabaligtad lang ng isip nila at nagpapakita lang ng lakas. Kung makalusot man sila at umalis ng maayos, masisira ang reputasyon ng Swansea. Parang gagamitan na lang bilang panggatong. Kayong dalawa, sumama na lang kayo sa amin. Ang daming tao dito. Ano nangyayari? Mr. Zhu, Mr. Zhu, Mr. Zhu, Mr. Lee. Ano ang background ng Ginoong Su na ito? Bakit pagpasok niya, lahat ay bumabati sa kanya? Shhh! Sino bang hindi pinanganak ng mayaman? Ang ekonomiya ng Jiangling ay hawak niya sa ilalim ng pamumuno ng ama niya. Mr. Zhu, kami na mag-asawa ay nakakita ng dalawang walang ticket na nakalusot. Ngayon, sila ay chinecheck ng security. Ano? Ganito bang nangyari, Mr. Zhu? Hindi namin nagawa ng maayos ang aming trabaho. Alam ko na, ang exhibit na ito ay pinalabis ni Mr. Zhu. Lalo na ngayon na darating si Miss Liu Hua. Kung mga hindi kilalang tao ay makasagasa sa kanya at magdulot ng sama ng loob. Sa Jiangling, hindi yun maganda. Kaya ginawa ko ang trabaho ng higit sa dapat. Pasensya na sa abala. Magaling ang ginawa nyo, Mr. Zhu. Natatandaan kong negosyo nyo ay sa bakal, hindi ba? Oo. Maganda ka para sa materyales ng tulay sa South City next year. Magagamit ito. Oo, ihanda ko ito na maayos. Huwag ka mag-alala. Talaga namang nakikisama siya. Tungkol naman sa nakalusot sa event at naglagay sa panganib ng publiko. Dapat parusahan ng mabuti. Aheng? Magandang araw, Mr. Zhu. Mr. Zhu, matagal na tayong hindi nakita. Jiang Zheng! Baka magkaibigan pala talaga sila ni Mr. Zhu. Mr. Zhu, parang tama ang hula mo. Parang ulan na binabaha ng templo ng Dragon King. Ipinakilala ko sa lahat. Ito ang aking kaklase sa high school. Ang number 1 ng Jiangling High School. Ang napakatalinong si Jiang Zheng! Kaya pala, kaklase pala siya ni Mr. Zhu. Matagal na kaming hindi nakita. Nagkakatuwa at nakita kami ulit. Oo. Tama. Ang mga nandito ay alinman sa mga kilalang tao o mayayaman. Si Mr. Zhu, tinutukoy niya ang number 1 sa buong school. Ano bang ibig sabihin nito? Para suportahan siya ng lahat. Alam mo naman, ang mga taong nandito ay kilalang tao o mayayaman. Sa harap ng mga taong ito, ang mga magandang grado lang. Ano na yun? Ilang taon na nagtapos sa universidad. Kapag ipinakilala ka, bakit pa ginagamit pa ang high school rank mo? Nararamdaman mo ba ang dangal sa ngalan ng pagpapakilala ay parang panghahamak lang? Mukhang si Mr. Zhu at ang kaklase niya nung nasa school pa lang ay hindi masyadong magandang samahan.
And see you. Matagal na tayong hindi nakita. Mas maganda ka na kaysa dati. Nung bata pa, hindi pa alam ang tama at mali. Parang nakakita ito ng mundo. May pinag-aralan. Paano ko ba sasabihin? Kung ikaw ay nasa lugar niya sa ganitong okasyon at nakita mo ang dati mong kaklaseng hindi mo gusto at ang kanilang status ay hindi rin mababa, kung ikaw ay ordinaryong tao lang, maaari ka bang kumalma? Binati pa talaga niyang kasama. Tama nga. Bukod pa rito, meron siyang unang insidente na papasok sa venue nang walang ticket. Halos paalisin siya ng security. Pero ang tao na ito ay talagang may kakayahang panatilihin ang composure. Sayang lang, hindi man lang siya nakakuha ng ticket sa exhibition. Kahit may kakayahan siya, hindi rin ito sapat. Tignan mo ang nangyari. Dapat ko na itong naisip. Kanina, si Sheng Li ay nag-report na ikaw at ang kaibigan mo ay walang ticket. Dinala niya kayo sa pamamagitan ng internal na daan. Ganun pala. Sa madaling salita, pumasok sila sa hindi normal na paraan. Kaya pala, si Sheng Li palang sumalubong sa inyo. Ikaw talaga. Ano pa ba? Tungkol sa exhibition na ito, kung hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon, hindi niya ma-access ang ganito kalaking exhibition. Lumaki na ang tao, may sariling pagpipili. Hindi ba ang lipunan na magtuturo sa kanya kung paano maging maayos? Kung hindi, matututo ba siya? Hindi ka na bumalik. Mahirap ba para sa iyo na makakita ng ganitong exhibition? Sadyang lang nitong mga nakaraang taong maganda rin ang pagunlad. Pero ngayon, hindi naman holiday. Hindi rin weekend. Bakit ka pa may oras na pumunta dito? Nag-resign ka na ba? Inayos mo na ba ang gamit mo at babalik ka sa hometown? Ano? Gusto mo ba sa tabako o sa power grid? Kahit mga graduate mula sa prestigyosong universidad, hirap pa rin makapasok. Mukhang isang simpleng probinsyanong estudyante lang. Walang ganong koneksyon. Mukhang basta-basta lang ang sinabi ni Mr. Zhu. Pero nakakasakit ng pride. Talaga nakakabigat sa puso. Mahinang negosyante ang ina ko, pero malakas sa opisyal ang ama ko. Masagana ang pamilya namin. Mahirap mang lumayo sa tahanan. Ang aking mga magulang ay ordinaryong manggagawa lamang. Ang ganitong trabaho ay mahirap para sa akin. Mas mabuti pang manatili sa labas, magpakasipag sa karanasan. Mapapalawak ang pananaw, at sa hinaharap, maaaring matagumpay rin. Sayang lang, ang pinakamalaking agwat sa buhay ay nasa simula pa lang. Tama nga! Ang mga magulang ay siyang unang linya ng simula ng pag-unlad ng bata. Kahit anong sikap niya, hindi niya maabot ang tagumpay ni Mr. Zhu ngayon. Lahat ay naayos na. Si Mr. Virgil ay bago lang dumating sa eroplano. Medyo pagod siya. Inayos ko siyang paupuin sa lunch para magpahinga. Kung kailangan niyo, maaari siyang dumating agad. Magaling ang ginawa mo. Tignan mo itong si Sheng Li. Malaki ang pagunlad. Hindi naman. Dahil sa gabay ko, kahit hindi siya makapasok sa ilan sa mga piniling kumpanya, kahit kaunti, may pagkakataon pa rin. Pwede mo pang pag-isipan. Dahil sa huli, lahat tayo may ugnayan. Noong mga panahon, tinawag kayong dalawa para bumuo ng CP. Ang top student combo, di ba? Nangaasar lang siya. Kahit top student ka pa, pagkatapos ng graduation, pupunta ka rin sa lungsod at nagtatrabaho ng husto at sa oras ng pahinga, hindi ka pa makakakuha ng ticket. Walang kalidad ng buhay. Hindi na tayo bata. Wala akong interes sa katulad mong mahihirap. Tama ka. Ziheng, dito sa hometown, 9 to 5 hours lang. May oras ka pang magkasamang pamilya. Ang saya. Tama. Pag-isipan mo, kung talagang babalik ka, pwede kitang i-promote para tulungan si Sheng Li. Wow! Kanina, sabi ng kaibigan mo na kumikita siya ng milyon kada taon bilang kanyang deputy. Bababaan ka pa sa kalahati. Kaya kailangan, kahit sa kalahati, ay abot sa 500,000 kada buwan. Huwag kang magalala. Madali lang yan. Ziheng, bihirang yung learning ability. Kung maaari lang, pwede mo ring tulungan si Sheng Li bilang assistant niya para hindi ka na mahirapan na makapasok sa mga events. Hindi na kailangan. Ang isang ginawa ay hindi kumukuha ng gusto ng iba. Ang ganito kalaking interes, natatakot ako kay Sheng Li. Anong sinasabi mo? Noon, kayong pinakamalapit na magkaibigan. Anong problema niya? Sheng Li, hindi ba? Siyempre, utang na loob ko kay Mr. Zhu. Wala na akong ibang sasabihin. Sige! Halika! Ano pong gusto mo, Mr. Zhu? Magbukas ka ng champagne bilang pagpapakita ng matalik na pagkakaibigan. Kailangan may alak. Magmamaneho pa ako. Hindi ako pwedeng uminom. Nako, pwede ka namang kumuha ng driver. Sige na! Opo, sandali lang po. Ang taong ito talaga, kapalaran ng dumating, hindi mapipigilan. Bumalik ka lang sa hometown, na-promote ka na. Lahat ng yaman ay makakamtan. Congrats, Chairman Jiang! Dapat mong pasalamatan si Mr. Zhu. Hindi lahat ay may pagkakataong ma-promote o matulungan ni Mr. Zhu. Nandito na. Ito.
Sandali! Jiang Ziheng, ano bang ibig sabihin nito? Ano nangyari sa'yo? Matagal ka nang nasa labas. Naghahalo-halo sa mundo sa loob ng maraming taon. Kahit ganitong basic etiquette sa pag-inom, hindi mo alam. Ang posisyon ni Mr. Zhu at status ay malinaw. Kung inibitahan ka niya magtrabaho sa ilalim niya, ibig sabihin, pinapahalagan ka niya. Ang pag-anyaya sa inyo ng baso ay isang karangalan. Bakit mo itanas ang baso na mas mataas kaysa sa kanya? Hayaan mo siya. Ganon talaga siya. Palagi nakatutok sa sarili niyang mundo. Mahina sa social skills. Siguro kaya bumalik ngayon dahil dito rin. Bro, hindi na tayo mga bata. At hindi mo pa rin alam ang ilang social etiquette? Paano mo magagawa yan? Sa negosyo sa hinaharap, ano bang magiging kinabukasan mo? Kung hindi ka kikilos at magkipag-ugnayan sa mga leader sa taas, maaga ka makakapasok sa management. Gano'n ka katagal magtatrabaho sa frontline? Oo nga. Maraming naghahanap ng trabaho. Pagdating mo sa 35, kung hindi ka nakapasok sa management, maraming kumpanya ay aalisin ka na. Tama nga sinabi nila. Talaga namang kailangan mong matuto kay Shengli. Ano bang silbi ng kakayahan mo kung maraming may kakayahan? Ang pinakamahalaga ay kung paano ka makitungo sa tao para bang alipin lang. Alipin lang? Ang sabi ni Lucian dati, kung ang alipin daw ay magsusumikap. Hindi ka ba natatakot? Kung ang alipin daw ay magsusumikap, may pag-asa siyang makalaya. Kung sa buhay ng alipin, hahanapin ang kagandahan. Yan ang nagiging ganap ng alipin. Wala ka ng pag-asa na makawala sa pagkaalipin. Ikaw! Kayong mga tao, laging may sariling kwento. May limitasyon ba kayo? Kung matagal na kayo nasa balon, ang iisipin ko, ang langit ay kasing laki ng bunganga ng balon. Pagdating ng linggo, iniisip ng iba na sa malaking lungsod ay hindi makakaya at babalik sa hometown. Iniisip nila ng iba ay hindi marunong sa social skills. Walang chance na umangat. At saka, iniisip na hindi kasing galing na sarili nila. Pinupuna ng iba at mataas ang tingin sa sarili. Sinasabi ko lang, tignan nyo sarili niyo. Tignan nyo kung ano talaga kayo. Lao Yuan! Uhaw ka na ba? Pinapagalitan mo ako. Pasensya na, ang kaibigan ko ay walang filter sa salita. Ito, para sa parusa ko. Walang filter sa salita. Mukhang sang-ayon ka rin sa sinabi niya. Hindi namin pinapansin ng mga tao sa balon. Sige na. May ilang tao talaga na akala nila sa malaking lungsod ay sapat na ang tagal ng pananatili. Pero kaunti lang ang alam nila tungkol sa totoong mundo. At sila ay inosente. Talaga. Ang tunay na mga palaka sa balon. Kayo ang mga yon. Mukha talagang wala kayong alam sa kakayahan ni Master Zhu. Akala niyo siya ay nasa posisyon lang dahil sa pamilya? Nag-aabuso ng kapangyarihan? Hindi siya ganon. Oh? Anong nagawa niya? Ikwento mo nga sa amin. Alam mo ba ang Black Myth na nangunguna sa global box office? Lahat ng tao sa mundo ay alam yan. Ngunit yun ay proyekto ng Yoyi Films. Ano bang kinalaman nito sa master mo? Go! Alam mo ba ang industriya ng pelikula? Anong pinakamahalaga? Mga talentong malikhain at sapat na kakayahan na kayang pamunuan ng isang buong industriya. Pwede mo bang diretsahin? Ayaw mo bang sabihin ang buong team ng Black Myth ay sa ilalim ng pamumuno ng master mo na nidevelop ang proyekto? Kahit hindi pa sa ngayon, pero malapit na! Ngunit sa lalong madaling panahon, magkakaroon kami ng maraming kapantay. Pati ang proyekto na mas mataas pang antas, ginastusan pa ni Mr. Zhu ng malaki para kunin ang kaluluwa ng pangunahing team. Ang director na manunulat na si Mr. Virgil, sa ilalim ng kanyang pangalan, hindi magtatagal, ang Jiangling ay ihambing sa Hollywood at magiging pinakamahusay na base sa industriya ng pelikula. Ha? Kailan nangyari yun? Ang ganitong uri ng paglipat ng nangungunang talento, ikaw bilang empleyado lang, malalaman mo sa mismong araw na lumabas sa balita at malilate ka na namang malaman ito. Binigyan ka ng pagkakataon pero hindi mo sinamantala. Pag dumating ang araw na itatapon ka ng panahon, hindi ka nila kakausapin. Tama na. Sabi ko na nga ba, ang pag-unlad ni Cheng Li ay talagang malaki. Sa oras na yon, ang Jiangling Film Industry Base, ipapaubaya ko na sa'yo. Dalhin mo ng maayos ang dati mong kaklase para mas lumawak ang pananaw niya sa hinaharap. Kayong dalawa ay maging taga-ibang mundo. Oo, gagawin ko ng mahusay. Hindi ko kayo bibiguin. Ipapakita ko sa ilang tao ng pagiging aso ninyo ay isang karangalan. Ipapakita ko talaga sa ilang tao kung ano talagang kanilang pinalampas. Jiang Ziheng, dahil napakatas ng tingin mo sa sarili, mukhang hindi mo naman tatanggapin ang biyayang mula kay Mr. Zhu. Kung ganun, pakilabas na lang. Naalala ko tuloy dahil kay Siyu, Jiang Ziheng. Ikaw ang malinis na puting lotus na walang bahid ng dungis. Habang ako, bilang asong tapat, hindi mo rin gusto makialam, di ba? Bakit ka pa nakatayo dito?
Lumabas ka na. Kung dapat sabihin, sabihin na. Minsan, walang pakialam kahit may pribileyo. Ilang tao ang gusto maging aso ng pamilya Zoo, pero hindi makuha. Yung mag-aaral na mabuti, karaniwan magbabayad sa kanilang sarili. Walang magawa, walang karanasan, hindi naiintindihan, di marunong mag-adjust. Pag dumating ng panahon ng kanilang pagkatalo, malalaman nila kung ano talagang pinalampas nila. Lahat tayo matagal ng kaklase. Hindi ko gustong gawing mahirap ang sitwasyon. Pero may sinabi si Lao Yon na tama. Sobra ng kwento nyo, dapat may hangganan din. Hindi ko rin alam kung sino nag-iisa lang sa kwento. May ilan na walang ticket at kailangan pa ni Shengli na ilabas mula sa employee passage. Si Yuanji, bilang kaklase, nagpakita ng kabaitan. Gusto kang tulungan, pero hindi mo pinapahalagahan. Sa halip, iniisip mo na ikaw ang mahalaga. Kung talagang may kakayahan ka, hindi mo kailangang umasa sa iba. Dapat magtiwala sa sarili at pumasok ng direkta sa tamang karapatan. Hindi rin kailangan na masyadong bigyang halaga ang maliit yung grupo at ang mga patakaran nito. Ako'y nakasalubong mo sa tamang pagkakataon lang. Sa huli, ito'y hindi higit sa isang eksibisyon ng alahas. Pumasok ako dahil gusto ko lang. Wala nang iba. Pumasok ka dahil gusto mo lang? Ano sa tingin mo sa lugar na to? Pampublikong banyo ba ito? Nasa linyan ka. Ilang buwan ng sahod lang kakayanin mo? 10,000 ba? O 20,000? Alam mo ba? Ng ticket sa exhibition dito. May 100,000 bawat isa. Sabi ni Cheng Li. Mabuti at alam mo, ang presyo ng isang ticket na ito ay katumbas na ng kalahating taon mong kita. Gusto mong pumasok? Saan mo nakuha ang tiwala sa sarili? Tama! Sa harap sa tunay na may-ari ng eksibisyon ay nagbubulas ka ng kalokohan. Hindi ka ba nahihiya? Teka. Tama bang eksibisyon na ito ay inorganisa ng Saros? Ang may-ari nito, ayon sa pagkakaalala ko, ay dapat ang bagong babaeng CEO na si Liwa, di ba? Kayong mga alipin sa buhay na ito, talagang laging lugi sa kakulangan ng impormasyon. Karapat dapat na maging alipin hanggang sa dulo. Si Miss Liu, tinuturing si Mr. Virgil na parang Diyos. At pribadong ipinahayag na nais ipagkaloob ang Xiao Shanqing bilang regalo sa kaibigan. Ngayon, si Mr. Zhu bilang tagapagtaguyod ni Mr. Virgil kung hihilingin niya ito. Paano kakayanin ni Mr. Virgil na hindi sasakit ang loob niya? Ano? Ang galing talaga! Limitadong alahas, saksi ang mga kilalang tao. Ito yata ang pinakamataas na pangarap ng isang babae. Ang swerte niya. Dapat ganito ang pamumuhay ng isang tunay na lalaki. Ibig sabihin nito, si Zhu Yuanji gagamitin ang pangalan ni Virgil para makuha ang Xiao Shanqing at ibibigay kay Han Siyu. Tama! Kaya nga, sabi ko, si Siyu ang tunay na may-ari ng eksibisyong ito. Kung may problema ka, tignan mo na yung sarili mo sa salamin. At suriin kung ano ka talaga sa totoo. Wow! Eto, sabihin mo, paano ko isuot kong itong hikaw? Maganda ba? Hindi. Masyadong simple ito. Hindi bagay. Paano ito? Maganda ba? Ito? Parang hindi rin. Masyadong komplikado. Ang damit ko, hindi ganun kaglamorous. Hindi pwede. Sige, aalis muna ako. Walang pasensya ang mga kabataan ngayon. Tama ba ito? Shengli! Sobrang marami kang sinasabi. Pasensya na, Mr. Zhu. Sobrang na-excite lang ako kaya nabukas ang bibig ko. Huwag mo na itong ulitin. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Nasira ni Cheng Li ang vibe. Ang malaga ay mabuti ang kinalabasan. Ngayon, alam mo na kung gaano katangang yung mga pabirong salita. Sabi ko na nga ba, may hangganan din ang sariling kuro-kuro. Paano ka naman ganun kasiguro na ang Xiao Shanqing na ito ay tsak na mapupunta sa'yo ng maayos? Nakakatawa! Hanggat hindi napupunta kay CEO ang Xiao Shanqing, sa tingin mo ba ay mapupunta ito sa'yo? Ha? Curious pa rin ako kung saan ka kumuha ng tiwala sa sarili na kaya mong questionin ang pagpapadala ng Xiao Shanqing kay CEO. Sa sarili ko! Sa mga taong pagtatrabaho, may kaunting karanasan lang ako. Ikaw talaga. Teka. Hindi ko naman sinabing hindi ako naniniwala. Kasi lahat ay curious talaga. Kung ano talagang alok ni Mr. Zhu na mapupuka ang loob ni Virgil. Kung anong klaseng talento ang meron ka upang magustuhan niya. Sige, dahil curious ka, sasabihin ko sa iyo. Ang ibinigay ko ay ang 51% na shares ng Jiangling Film and TV Industry Base. Ano? Ibig sabihin nito, ibinigay ang ganap na kontrol ng malaking kumpanya sa kanya. Ang lakas ng loob!
Sa pagiging tao, ang pananaw ang pinakamahalaga. Kung wala akong ganitong panagutan sa pangunang risk at ipapasa ang malaking bahagi ng kita at control share sa kanya, paano ko nga ba napaniwala? Paano ko nga ba magagamit ang malaking taong ito para sa akin? Ipapasa ang malaking bahagi ng kita at control share sa kanya. Paano ko nga ba napaniwala? Paano ko nga ba magagamit ang malaking taong ito para sa akin? Bagaman ganito ang sinabi sa sandaling yon, sino ang manunulan na pagkatapos gumawa ng malaking effort ay mapupunta lamang sa kanya ang maliit na bahagi ng kita? Meron pa? At meron pang 3 milyong taon ng sahod kasama ng pagkain, tirahan at transportasyon. Yan ang maliit na halaga lamang. 3 milyon? Parang kaunti lang. Parang 3 halaga lang ni Shengli. Ikaw! Paano mo mauunawaan ang pagkakaintindihan ko kay Mr. Virgil? Ganito na lang ang sasabihin ko. Ang global box office ng Black Myth ay umabot ng $3.5 billion at 3% lang ang share niya. Isa itong napakalaking halaga. At ang 3 milyong taon ng sahod ay mula sa kanyang kabutihang loob. Oh? Nagpakumba ba siyang makatrabaho ka? Itong kanyang sinseridad, kaya siguro, kailangan mo rin magpakita ng sinseridad. Ang sinseridad ko ay yung bayaran ng 3 milyong cash ng isang bagsakan! Ang sinseridad ko ay yung bayaran ng 3 milyong cash ng isang bagsakan! Ano? Matapang man, ngunit kitang-kita ang pagiging marangal. May kapangyarihan ka man, ngunit sa ibabaw lamang, ang 3 milyong cash flow hindi naman madaling mailabas ng basta-basta. Hindi madaling kunin, ngunit hindi naman imposible. Isang mortgage lang sa isang property. Ang mga katulad mo, hindi to maiintindihan. Sandali lang. Ang nais gumawa ng malaking bagay, hindi natatakot sa panganib. Kaya may matutunan ka sa kanya. Mr. Zhu, napakalaki ng puso mo. Hindi ka ba natatakot na maloko? Napakababaw! Akala mo ba si Mr. Virgil ay katulad mo na may maikling paningin at iniisip ang maliit na kita? Ang tunay niyang pinapahalagan ay ang tiwala sa likod ng 3 million prepayment at ang determinasyon na itayo ang Jiangling Film Industry Base! Hindi mo ba iniisip? Kung nasa school ka pa, ang galing sa grades ay sapat para mapansin ng lahat. Napakalayo ng iniwan ka ni Yuanji sa kanya. Tama. Pagdating sa kumpiyansa, totoo, naiwan niya ako ng napakalayo. Dito, hindi ako sang-ayon. Sa tingin ko sa kumpiyansa, mas nakakahigit ka. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng may lakas ng loob na sabihin sa harap ni CEO ang ganitong klase ng exhibition ay papasok ko kung gusto ko, umalis ako kung gusto ko. Ang ganitong klase ng malaking pahayag. Si Yuanji, bata pa, ngunit matagumpay sa negosyo. Siyempre, may karapatan siya sa kumpiyansa. Si Jiang Zieng. Ano ba siya? Paano siya makukumpara kay Yuanji? Isa lang siyang taong mababa ang loob. Isa lang itong kayabangan na pinapalakas ang kanyang insecurities. Pagdating sa kayabangan, bakit kayo nagpapakatatag sa paniniwala na si Mr. Virgil ay nakikipagtulungan kay Mr. Zhu? Hindi ba't ito rin ay isang uri ng kayabangan? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, hindi ka karapat-dapat. Anong hindi karapat-dapat? Alam mo kung sino si Mr. Zhu? Alam mo ba ang ama niya ay... Huwag mong sabihin yan. Kahit dumating pa ang ama niya, kailangan pa rin niyang manatili sa huling pwesto. Huwag mong sabihin yan. Kahit dumating pa ang ama niya, kailangan pa rin niyang manatili sa huling pwesto. Ha? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng top sa global box office? Ito isang pambihirang phenomenon na bihirang mangyari sa loob ng 50 taon. Kung talagang gusto niyang gawin ito, lahat ng departamento ay kailangan pumayag. Ang may hawak ng malaking kapital, makakahawak ng cash flow na mula rito hanggang sa 10 layo. Ikaw, isang anak lang ng maliit na lungsod, wala kang kahit anong karapatan para pumila. Ang taong ito, bagaman medyo pinalalaki, ngunit kung iisipin ng mabuti, hindi rin naman ito walang katwiran. Ikaw na isang maliit na empleyado sa isang malaking kumpanya? Akala mo ba alam mo na? Alam mo ba? Sige, paano naman si Liu Bei? Isang simpleng tendero ng banig at sapatos. Ano bang meron siya na ginamit ni Zhu Guiliang sa kanya? Ang karisma ng isang tao ay hindi maintindihan ng mga taong sakim. Tama nga. Pero kung ayaw mong pangibabawan sa salita, lahat ng narito ay hindi maiiwasang magduda. Ito'y makakasira, hindi lang sa dangal ng pamilya Zhu, pati na rin kay Mr. Virgil. Kaya ngayon, sa mukha mo, kailangan ko talagang ipakita ang leksyon. Sige, ngayon, makikita natin kung gaano talaga kalaki ang karisma ni Mr. Zhu. Sige! Mr. Virgil, pumunta ka sa loob ng 3 minuto. May kailangan ako sabihin sa'yo. Kung sasabihin man o hindi, ang tawag mo sa telepono ay parang may dating talaga. Naisip mo ba na mag-acting bilang giyerong Diyos sa vertical short dramas? Ano bang sinasabi mo? Maging seryoso ka naman.
Baka sa isang tawag lang, mapapalayas tayo ng 3,000 milya at maipapadala tayo sa hilagang larangan ng digmaan. Pwede mo bang tapatan ang trabaho ko? Ikaw! Ikaw talaga. Wala akong kamalay-malay. Magkaklase pala tayo. Ikaw lang nakakaintindi sa biro ko. Aba, nandito na siya! Ang astig niya! Dumating na ang tao. Itong pinakatap sa domestic at maging sa international film industry, si Mr. Virgil! Pasensya na. Nahuli ako sa pagdating. Pasensya na. Nahuli ako sa pagdating. Ngayon, ipapakilala natin ang marangya. Itong tao na kamakailan lamang ay pamilyar na sa lahat bilang isang mahusay na screenwriter-director. Si Mr. Virgil! Anong pinanggalingan ito? Salamat! Ikinagagal akong makilala kayong lahat. Nung nakaraan sa kumpanya, wala pang probation, isang intern. Parang sa UK QS ranking. Labas sa top 50 ang university niya. Nag-aaral siya ng isang taon sa masters pero bumalik sa bansa. Ang resume niya sa ilalim, halos hindi ko nakita. Ako si Virgil! Pwede niyo rin akong tawagin sa Chinese name ko. Si Lee Yizu. Curious ako, saan siya kumuha ng ganitong lakas ng loob? Talagang young and promising! Napanood ko nung pelikula nyo. Napakahusay! Ipinagmamalaki ng bansa ang future development ng Jiangling ay nakasalalay sa mga tulad nyo na capable na kabataan. Isa itong karangalan. Ngayon na nakaharap mo na, tahimik ka pa rin? Hold on! What happened? Ipapakilala ko sa'yo, itong taong to, matagal ko na siyang kaklase. Marahil dahil sa isang uri ng inggit, hindi siya naniniwala na may pakikipagtulungan tayo. Ang bagay na ito ay normal lang. May kasabihan nga, walang inggit, walang talento. Bakit natin kailangan pang alalahanin ang opinyon ng mga loser? Teka lang, hindi namin kailanman pinagdudahan ang iyong kooperasyon kay Mr. Lee. Ano, ngayon na nakaharap nyo na ang tao, alam nyo nang matakot. Kung magsisisi man kayo, sayang. Huli na ang lahat. Magsisi? Ang magsisisi ay hindi kami. Hindi kayo magsisisi? Baka kami pa rin? Hindi ko alam kung magsisisi ka. Ngunit sino ang tatanggap sa proyekto ng Jiangling Film Base ay tsak na magsisisi. Jiang Ziheng, sigurado ka ba sa iniisip mo na ang Jiangling Film Industry Base ay hindi magtatagumpay? Tsak na hindi magtatagumpay. Bakit siya nakakatiyak? Baka kilala niya si Virgil. Hindi pwede. Hindi natin siya pwedeng hadlangan dito. Jiang Ziheng, 3 taon tayo magkasama sa paralan. Hindi ko pa alam na meron kang kakayahang magpasya agad. Ngayon, para sa kanyang pride, nawala na siya sa sarili. Kaya niyang sabihin ang lahat ng bagay. Si Mr. Virgil ay narito mismo. Hindi ko nakikita ang anumang panganib na pagkabigo ng proyekto. Jiang Ziheng. Atya, isipin mo, ang gagawin natin ay isang napakagandang proyekto. Mag-iwan tayo ng pangalan sa kasaysayan. Sila naman, buhay nila ay mananatili sa putik na parang mababang uri ng tao, na parang mga Jurassic na nilalang. Bakit pa natin kailangan alalahanin ng kanilang panunukso? Di ba may kasabihan dati na ang iyong reputasyon ay malapit nang masira. Kaya huwag mo nang ipagpatuloy ang pagsisinungaling mo. Ang ating tagumpay, hindi ba mawawala dahil sa tahol ng mga talunan? At hahadlangan ba tayo nito? Bakit pa natin kailangan aksihin ang ating mahalagang oras sa ganitong uri ng mga tao? Kung kakagat ang aso, bakit mo pa kailangan kagatin pabalik? Ang mawawala ay sariling dangal. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang patayin na lang. Sa totoo lang, ang pananaw ng taong nakakita ng malaking eksena ay iba talaga. Walang saysay makipag-usap sa ganitong uri ng tao. Security! Dali niyo sila palabas! Sabihin lang sinadyang sinira ang pondo sa malaking halaga. Ikulong muna ng 7 araw. Ang usapin ng kabayaran, ipagkatiwala sa kanilang mga magulang. Hindi ko inakala na sa Jiangling may ganitong tao. Alam na nilang takot. Ziheng, pagkatapos mo magkaroon ng record na ito, malawak ang iyong kinabukasan. Ano ang suhestyon mo, Mr. Sheng? Bibigyan kita ng maliit na paraan palabas. Paglabas mo,
Hanapin mo ako. Ibibigay ko sa'yo ang 3,000 yuan para makabili ka ng electric bike para sa delivery. Hindi mo na kailangan pa. Okay ba yon? Tama na bro. Baka gusto mo ring bigyan ako ng 3,000. Hindi ka ba natatakot na madismaya ang papa mo? Nakuha ko ito sa sariling kakayahan. Ano ang karapatan mo na pagsabihan ako? Gusto ko rin. Sige na. Magmadali na kayo. Lahat may kanya-kanya. Dali nyo na sila. Dalhin, ang galing nyo naman.